Religion cannot save you, but the person of Jesus Christ can save you because He died for you and He resurrected. Ano? Siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, meron tayong pag-asa. It's very important because it can make you wise unto salvation. Magkakaroon ka ng karunungan patungo sa kaligtasan. Kaya I believe that all of us here or most of us here nakasama yung mga apo nyo, yung mga anak ninyo, ay tunay nga pong you are wise unto salvation. Why? Kasi hindi nagkamali ang inyong mga magulang na daling kayo sa church dahil dito sa church, ipinipreach ang daan ng kaligtasan. Ipinipreach ang tagapagligtas. Walang iba. Sino ang ating tagapagligtas? Ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Later on, as we continue the preaching, makikita natin, no? Wala nang ibang ibinigay ang pangalan ng ang Diyos sa langit, sa lupa, upang ang tao ay maligtas, kundi lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nga, how can you have that salvation? It's through faith in Jesus Christ. Kahit na paulit-ulit yung naririnig nito na walang ibang kaligtasan kundi lamang sa Panginoon Jesucristo, that is the absolute truth. Kasi nga, merong iba, they claim that you can be saved. By what? By being member of the church. You can be saved by believing in the name of the founder. Diba? But in the Holy Scriptures, it says, it's through faith in Jesus Christ, wherein one can be saved. Wala nang iba. Pag may ibang nagturo sa inyo na kayo ay maliligtas sa pamamagitan ng gumawa ng mabuti, again, it contradicts the Word of God. Kapag sinabi niyang, umaten kayo rito, magpabaptize kayo, and then you will be saved, you become a member, it's a false teaching. No? There is only one way to salvation. It's through faith in Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Meron pa bang ibang kaligtasan bukod sa pananampalataya sa Panginoong Yesus? This verse may answer that question. Ayon sa Gawa 4:10, from verse 10, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa pangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ito yung taong may lumpo at pinagaling ni na Peter, no? Peter and John, in the name of Jesus Christ. Tumayo siya, gumaling siya. Namangha ang mga tao. Pero ini-explain ni Peter, sabi niya, hindi sa kung ano pa mang milagro, kundi sa pangalan ni Jesus. Kaya ito gumaling. Ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Verse 12, ito po yung nabanggit ko kanina, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So that's the real absolute truth. There is no other name. Meron mo kayong marinig ng mga ibang pangalan, pero hindi sila makapagliligtas. Sino yung prophet nila? Muhammad. Si Muhammad ay tao. Namatay siya. Ang katawan niya ay nasaan? Nasa Mecca. Pero sinabi ba niya, siya ay muling mabubuhay? Hindi. Sa Buddhism, ganun din. Taoism, ganun din. Buddha, namatay siya, pero muli ba siyang nabuhay? Muli ba siyang babalik? No? Confucius, ganun din. And other religions. Pero si Jesus lamang ang binanggit na siya ay namatay at siya ay muling nabuhay.
Now, ano yung importansya na yun? Kasi yung the death and resurrection of Jesus Christ is the very heart of the gospel. Namatay siya. For what? For your sins. Kaya nga, kahit na anong reliyon na nagsasabing maliligtas kayo, pero hindi natubos ang inyong mga kasalanan, still, you will die in your sins. Pero kay Jesus Christ, He paid for all of our sins. Kaya siya namatay para tubusin ang ating mga kasalanan. Now, siya'y muling binuhay o nabuhay. What does it mean? It proves that He really is the Son of God. It proves that ang lahat ng mga mananampalataya, though they will die, at the second coming of the Lord, they will also have a resurrected body o incorruptible body. Yun. No, yun ang pangako ng Panginoon sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. And that's a big difference sa lahat ng mga reliyon na itinayo na alam natin ngayon. Although they are very populous, no? Marami sila. But then again, ang sabi ng Panginoon, walang ibinigay ang Diyos na pangalan sa buong daigdig upang tayo ay maligtas. Kaya sana, kung meron pa kayong naririnig na, oy, sama tayo dito kasi para lalo tayong maligtas. Mas maraming reliyon, mas maganda. It's not true. No? Religion cannot save you. But the person of Jesus Christ can save you because He died for you and He resurrected. Ano? Siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, meron tayong pag-asa